Ako si Flora, 29 years old, may asawa at 2 anak. Sa hirap ng buhay naming mag-asawa sa Sarangani ay naipasya kon makipagsapalaran sa ibang bansa at iwanan ng aking mag-ama. Pinalad naman ako na makapunta ng Riyadh. Pumunta ako roon dala ng pangarap na makapag-ipon, matulungan ang pamilya ko at makapagpatayo ng maliit na bahay sa Sarangani. Nang mapunta ako sa pamilya ng aking mga amo, maayos sila sa akin. Ang lalaki ay nasa edad 40 at ganoon din ang asawa niya. Wala silang anak. Tahimik ang buhay nila. At ako'y naging parang bahagi na ng kanilang tahanan. Pero isang gabi nagbago ang lahat. Ang amo kong lalaki ay pinasok ako. Sa aking silid may spare key na siya. Niyang ginamit. Sinubukan ko na sumigaw at tawagin ang amo kong babae. Pero ako ay nasa 3rd floor. Habang nasa 2nd floor ang room nila, napalaki ng bahay nila at soundproof ang room ng mga amo ko. Dala ng panakot at malaking lalaki ay ang tagumpay si baba na may baba ang pajama at pinti ko. Saka walang sabi-sabi nan basta na lang. Niyang ibinaon sa akin ang kanyang halos 7 pulgada na kamuteng. Kahoy na galit na galit. Napahiyaw ako sa tindi ng sakit at halos mawalan ako ng malay sa panghihina dahil sa panlalaban at mabigat na timbang na dumagan sa akin. Pagkatapos ng ginawa niya ay iniwan niya. Akong umiiyak sabay-sabi pang malish habibi. Ibig sabihin ay nang sorry siya sa ginawa niya. Sa akin, sa takot ko sa amo kong babae at sa mahigpit nilang batas ay sinarli ko na lang ang nangyari. 4 na beses pang naulit ang ginawa ni baba. Ngunit yung 3, 4, 5 ay aaminin ko na tinanggap at nagustuhan ko na din. Ngunit maklipas lang ang halos 2 buwan nang samantalahin ako ng amo ko. Ay nakaramdam ako ng mga sintomas ng pagbubuntis at hindi din ako dinatnan. Sobrang takot ang naramdaman ko, di ko alam ang gagawin. Pinugbog ko sarili ko sa trabaho at baka sakali ay malaglag ang bata ilang beses. Ko din sinubukan ng sadyang mga aksidenteng pagkadulas ngunit pawang sakit. Nang baywang at katawan long inaabot ko. Hinayaan ko na lang at inisip ko na kapag lumaki na ang tiyan ko, ay saka humingi ng tulong sa embassy para may proof. Mga 4 na buwan ng tiyan ko ng amo ko. Na mismo na babae ang makapansin. Flora, your stomach very big. Are you pregnant? No, mom, food only. I eat too much rice and bread and so much coffee, mom. Okay, good Flora, eat more fruits and vegetables. Also, and don't coffee drink Laban very good. But NXT week we see the doctor. Natakot ako malalaman nila ang totoo, kahit na napkabait ng amo kong babae. Baka mapatay ako nito pag nalaman na nabuntis ako ng asawa niya. Balak ko na sana nun kumumtak sa agency at embassy para matulungan ako, kaya lang ay nilaglag sa CR ang CP ko. At nasira na hiya naman ako mag-advance dahil 2 months advance na ako. Pindala ko pang support sa materyales ng bahay na pinapagawa ko. After a week naplitan akong sumama sa doktor para ma-check up and na-confirm nga nila na buntis ako going 5 months. Nakita ko na seryosong nag-usap sina. Madam at baba pagkatapos ay umuwi na kami. Sa bahay, sa sasakyan pa lang ay takot na ako sa pwede nilang gawin sa akin, pero sila naman ay parang masaya pa. Baka naman hindi pa alam ni madam na si baba ang tatay ng baby ko pero wala namang ibang lalaki sa bahay. Flora, let's talk together with sir. Yes, madam, pero takot ako. Now you're pregnant with sir, right? Yes, madam, kabadong sagot ko. Tomorrow you prepare your thing. You, me, and sir, we go to Dammam. Why, madam? Because problem my family KL. You, we go to Dammam until you finish, baby. Ang paliwang pa ni madam na kahit nahihirapan sa English ay tuloy pa din dahil hirap ako na mag-Arabic. Maganda din at malaki ang bahay na tinirhan namin sa Dammam, pag-aari yun ng family ni baba pero wala nang nakatira buhat pumanaw ang mama niya. May kasama din kami doon na isang Kenya. Ipinakilala ako ni madam at si sa Kenya na madam friend para wala na masyado tanong. Sa Dammam ay para akong senyora next. To madam. Maganda ang silid ko at malaki. Kumpleto ng vitamins, a regular na check-up. Masasarap at masustansya ang mga pagkain. Daig ko pababasagin na alagang-alaga ng mag-asawa, hindi sila pumapayag na humipo ako kahit anong gawaing bahay. Dahil doon nawala ang stress at takot ko na bilhin na din nila ako ng iPhone. Kaya natatawagan ko na ang family ko. Puro mukha, nga lang at madalas din ay sa gabi sa silid at pinapatay ko ilaw para di nilam kita katawan ko. Pagkalipas pa ng higit 4 na buwan ay naisilang ko na ang anak ko isang sanggol na lalaki na hawig kay sir. 3 linggo ko lang nakapiling at nayakap ang anak ko dahil pinauwi na nila ako ng Pilipinas kahit hindi pa tapos ang kontrata. Ang sabi ng mag-asawa ay sila na ang bahala. Sa anak ko bibigyan daw nila ito ng masaganang buhay at gagawing tagapagmana. Umiyak pa ako at nagmakaawa na baka pwede ko tapusin ang contract at nang makasama ko pa ang anak ko.
Pero ang sabi ng amo kong babae ay mas mahirapan lang daw ako. Sa huli ay pumayag na din akong umuwi kasabay ng pakiusap na mamahalin nila ang anak ko. Inihatid nila ako sa airport at hindi maubos. Ang luha ko, mahal na mahal ko anak ko, pero pinili ko ang mas makabubuti sa kanya. Nagyakap kami ng mahigpit ni Madam at nag-thank you pa ito sa akin habang umiiyak din. Ganon din naman si Baba na nakipagkamay at nang pasalamat sa pagiging ina daw kay Ahmad. Ang pinangalan nila sa batang isinilang ko. Iniabot sa akin ni Ma'am ang puting sobre. Iyon daw ay salary ko hanggang pagkatapos ng contract. Ayaw ko sana tanggapin yon dahil nakakahiya ay ipinilit naman nila sa akin. Isinuot din ni Madam sa leeg ko ang isang kwentas na gold na inalis niya sa leeg niya. Hadiah daw dahil I'm very good. Flora, I also sent money on your name in the Philippines. I use the information you give me. For what, madam, I have my full salary. It's too much. No Flora for you and your family in the Philippines. Money is nothing compared to Ahmad. Thank you, Madam Pilas. Take care, my son. Ang paalam ko pa sa kanila. Ipinadala pa nito sa akin ang isang maliit na malitang pang hand carry daw. Habang lumilipad ang eroplano pataas ay bumuhos ang aking luha. Sobrang sakit na mawalay ako sa anak kong Arabo. Nagulat ang mag-ama ko at mga kamag-anak sa biglaan at walang pasabi kong pag-uwi. Madami ang nangumusta at humihingi ng pasalubong sa kakulang na alala na wala. Man lang akong pasalubong sa anak kong babae na agad kumandong sa akin. Pagpasok ko ng bahay, ay dun ko nalang sinabi sa asawa ko at mga kaanak na biglaan ang pag-uwi ko dahil mag-for good na sa Amerika. Ang mga amo ko di na ako pwedeng isama. Nang ipapasok ng asawa ko ang mga maleta sa kwarto namin, ay noon ko lang napansin ang hand carry kong maleta na may kabigatan din. Ang binuksan namin iyon ay punong-puno ng mga chocolate, may ilang bote ng mamahaling pabango at ilang laruang pambabae. Mabait siguro talaga si Madam. Never ko naranasan na masigawan niya mulapan, man nang bagong dating ako. Sana lang mahalin. Niyan ang husto ang anak ko. Sa paglipas ng mga araw at namimiss ko ang anak ko, ay ang mga larawan na lang niya sa sipi ko ang tinitingnan ko. Sabi nga ng asawa ko, masyado daw akong na-attached sa bata, sundan na lang daw namin. Ang anak kong babae, para maklimutan ko na ang alaga ko. Ginamit namin sa negosyo ang pera na nakuha kong sweldo. Bigasan na may grocery at bumili kami ng tricycle. Pagkalipas ng 3 linggo ay saka ko palang naalala ang sinabi ni Madam na may pinarimit silang pera sa Pinas ng kapangalan. Agad ako nagpunta ng bangko para i-check. Laking gulat ko dahil 15,000 SAR or higit 2 milyon sa pera ng Pinas ang halaga nun. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Dahil doon kabata ko tuwa pag-ala. Kinakabahan ako na hindi ko alam saan ko dadalhin ang ganong kalaking pera. Natatakot ako. Paano ko sasabihin sa asawa ko kung saan galing iyon? Hindi ko kayang aminin sa kanya ang nangyari sa akin sa Saudi. Baka di niya ako matanggap. Natutuwa din ako dahil tiyak nang mabibigyan ko ng magandang kinabukasan ng anak ko na hindi ako aalis ng bansa. At sobra din akong nalulungkot dahil ang perang yon ay kapalit ng pinakamamahal kong anak na hindi. Alam kong makikita ko pa. Sa huli ay diniposit ko na lang muna ang pera sa bangko at wala pa naman akong paggagamitan nun. Tutulungan ko na lang ang asawa ko na palaguin ang aming negosyo. Sa ngayon po, Ate Ella, paglipas ng 3 taon, ay sariwa pa din sa alaala ko ang lahat. Higit 3 years old na din ang anak kong iniwan sa Saudi. Maunlad na ang aming grocery at bigasan mas malaki na ito. At ilan na din ang napundar naming pamasadang tricycle. Inilagi ko naman sa time deposit ang perang kapalit ng anak ko.